Okay, so maayong gabi sa tanan. Magandang gabi po sa lahat. Gabi, bro. Maayong gabi, Bro Tam, Sis Vero, Ah, Nay. Ngayong gabi Okay, so ngayon po ay nasa Genesis chapter 10 po tayo, no? Ay, ito po ay review na, nagsisilbing review, so hindi ko na po ibabalik yung mga meaning ng pangalan or ng bawat pangalan na nandito po sa sa mismong chapter nating pag-uusapan. So, sa summary ko na lang yung pangunawa na nandito kasi kung ibabalik ko lang din yung mga pangalang mga meaning ng bawat pangalan ay ano lang din. Hindi rin natin ma-memorize. So, ang atin is kung gusto nating tingnan yung mga pangalan, meaning ng mga pangalan na nandito is tingnan po natin yung video. Naka-reels po 'yon. Naka-reels ini ano po ni Sis Mercy sa reels. Nandun po yung mga pangalan atin pong ibinigay from Hebrew to English at ginawan po natin ng interpretasyon sa pamamagitan ng pagtagpi-tagpi ng mga meaning ng pangalan. Kino-construct po natin at nabuong kaunawaan. So, babasahin ko na lang po ito at dahil ito po ay kasaysayan o sa mga angkan sa mga anak ni Noah, anak ni Shem, anak ni Japet, anak ni Kanaan. O no, anak ni Ham. So basahin ko yung mga anak. Ibay ano po natin ito, by angkan, anak ni Kanaan, anak ni Japet, anak ni Shem, at ano ko na lang po is-summary or paiksiin na lang natin yung ibig sabihin ng mga pangalan o yung pangunawa nating naintindihan dito upang maging ma-refresh sa ating isipan, sa ating sarili, yung mga kahulugan o ng mensahe ng aral o ng kasulatan ni Moses o ng Torah na ating binabasa. So basahin ko po verse 1 to verse 13. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham, at Japet pagkatapos ng baha. So, ang mga anak na lalaki ni Japet ay sina Gomer, Magog, Maday, Jaban, Tubal, Meshech, at Teras. Sina Ashkenash, Repat, at Togarma. Ang mga anak ni Gomer, ang mga anak na lalaki ni Gomer, ang kay Jaba naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim, Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japet. Sa kanila na nagmula ang mga bansa ng sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. So, okay, so ito yung mga anak ni Japet. So, yung Japet na sinasabi dito, ito po yung idea tungkol sa pagpapaganda ng buhay na kung saan ito'y anak ni Noah o anak ng pamamaraan na nangangarap ng kapahingahan, which is tao nga itong si Noah na nangangarap. Pagka sinabing tao, ito yung pamamaraan na umiiral sa isipan ng sangkatauhan or ng isang persona o isang tao. So ngayon, itong Japet ay ideya ito ng pagpapaganda. Itong mga na mention ng mga pangalan na nandito ay may mga kaakibat po itong kahulugan at sa naaalala ko sa aking ginawang pagpapaliwanag nito 2 years ago na tumutukoy po ito sa mga sining na pagkanta, music, nandito po yung tawag dito yung tourism, yung kung ating mapapansin
na yung mga idea tungkol sa pagpapaganda ng mga lugar, ng mga pulo, kung saan ano, nagugustuhan ng mata ng mga tao at pinupuntahan. So, sa madaling salita, ang mga anak ni Japet, ito'y tumutukoy sa art at sining na meron ang bawat tao at kung saan ating nakikita na kapag ang tao ay may pera na, may kakayahan na, at gusto niyang maglibang. Kasi pag sinabing naglibang sa Tagalog, ano yon, namamasyal, nag-happy-happy. Kapag sa Bisaya na libang, ibang usapan yon. So, so itong anak ni Japet, mga pangalan dito ay mga paglilibang po ito, mga ah, ano po ito ba? Mga pagre-relax. Kung ating mapapansin, kapag ang isang tao ay nagpapaganda ng kanyang buhay, naabot na niya ang kanyang pangarap, mayroon na po siyang kakayahan, mayroon na po siyang capacity, mau-open po ang kanyang sabihin na nating aspect ng isipan o ng kanyang conscious to recognize sa mga bagay na likha ng sining o likha ng art, no, mga kapatid. At na-appreciate na niya yung mga tanawin sa bundok, yung mga magagandang masdan sa baybaying dagat at ang mga kapuluan na nakikita at yung mga malayong natatanaw sa pamamagitan ng pagtungtong sa mga matataas na bukirin. So, talagang ang Japet, tumutukoy po ito sa nagiging sistema na nasa sangkatauhan, anumang lahi, anumang bansa na nagpapaganda. So, kung ating tingnan, nandito po yung sports, nandito po yung tingnan mo ang practical na talagang ebidensya ba tungkol sa ito'y talagang spiritual na kaganapan na sinalaysay ni Moses. Yung basketball, naglalaro lang yan. Pero mga basketball player sa NBA, PBA, ang lalaki po ng ano, lalaki po ng kita, naglalaro lang. Yung mga tawag dito, kanang mga sumasayaw, kumakanta. Kumakanta lang. Lalaki na ng bayan, laki na ng talent pay. So, tumutukoy po ito kasi sa sining ng pagkanta na kung saan establishado po sa ating katawan o sa sistema na umiiral sa ating pagkatao. So, ito po yung mga anak ni Shem, anak ni Japet. So, hindi po ito literal na tao, literal na mga ama kung saan dito nagmumula ang bawat bansa na tinutukoy na kung saan naganap ito matapos ang baha na sinasabi. Na tuklasan po natin na yung baha na sinasabi ay hindi po literally baha na naganap, kundi ito po ay tumutukoy sa pagkalunod ng tao sa sarili niyang karunungan o sa sariling paggamit ng karunungan o siyang nagkaroon ng kapahamakan. So, hindi ito mga tao na tulad ng iniisip ng karaniwan na nag-interpret nitong binasa nating talata.
So pag sinabi dito sa baba na nagkaroon ng sariling wika at lupain at wika, talagang tumutukoy po ito sa pagka-establish ng sistema sa bawat bansa, sa bawat nasyon, sa bawat lungsod, kung saan meron pong nilalaan ang mga tao, ang sangkatauhan o ang mga mamamayan para mapanatili ang sining ng pagpapaganda, kanta, sayaw, sports, yun. Mayroon pong inilaan. Ito pong tinutukoy na sariling lupa at wika. Yan po yung pagka-establish sa mga art at sining na kung saan mayroon talagang itinilaga ang mamamayan sa gawaing ito. Ano po? Tama po ba? Realidad po ba na ating nakita na ganito po yung nangyari at hindi po ito pagsasalaysay ni Moses na ito yung mga nagiging lolo at lola o mga kaluluha ng tao ngayon nung natapos ang baha. Napa mo diha. So, padayon ta. Okay, sa Versikulo 6, mingon din mga angan na lalaki ni Hams ay sina Cos, Hepto, Libya at Kanaan, sina Seba, Habela, Sabta, Raama at Sabteka. Mga anak na lalaki ni Cos, ang kay Raama naman ay sina Saba, Didan, Nemrud, isa pang anak na lalaki ni Cos, ang kauna-unahang sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngasok dahil sa tulong ni Yahweh kaya may kasabihang maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod. Sa tulong ni Yahweh, kabilang sa kauna-unahang karian, asakop niya ang Babylonia. Erek, Akad, pawang nasa lupain ng Shinar. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Nineveh at Rehoboth, Kali at Angresin. Sa pagitan ng Nineveh at Kali, ang pangunahing lungsod. Okay, so ito yung mga anak ni Ham. So, kung ating mapapansin, ang pinakamaraming angkan, may angkan dito na natala ay angkang Ham. So, yung Ham, ano po yun eh? Yung aggressive na ugali o aggressive na idea para makamtan ang mga bagay na o yung inaasam na pangarap. So, sa mga pangalan na nandito, ating pong na-discuss na ito 2 years ago, balikan nyo lang po sa ating YouTube, sa ating Facebook, nandyan po yung reels, yung specific na mga meaning ng pangalan. So, kunin na po natin bilang refresh, bilang ano po sa atin, pag-review, kunin po natin yung kabuuhan. So, yung Ham, ito po yung agresibong idea para kamtin ang ating pangarap o yung inaasam. So, nandito si Nimrod. So, yung meaning ng Nimrod, kung ating pong naaalala, ito po yung suwail. Ito po yung ugaling rebellious. So, at kung ating mapapansin ang lupain kung saan itinatag ang mga city na ito, tinatag po niya doon sa Shinar. Sa ang mga city na ito ay tinatag niya sa lupain ng Shinar. So ang Shinar, sa naaalala ko po, ito po yung confusion kung saan yung pagkalito
Kasi pagka nalito ang isang tao, hindi po malinaw sa kanya, nagiging rebellion. Nagiging rebellious po ang kanyang ugali. So, sa madaling salita, itong itong mga anak ni Ham ay ang ignition o para ang tao ay magiging maghirap. So, kung ating mapapansin yung naging blessing ni Noah sa kanyang mga anak, sabi niya, maging alipin si Kanaan, ang kanyang mga kapatid, kung saan sa reality, kapag ang isang tao agresibo, padalos-dalos, magiging hindi po siya aasenso kung palaging ganun po ang kanyang ugali. So, pero kung ang pagiging agresibo ay mapagkunan ng aral at maging matuto, ay magiging maayos po ang sitwasyon o kalalabasan. So, sa ating napapansin, mas marami ang nagiging kinahinatnan sa sitwasyon ng tao. Kasi kapag ka-agresibo, mas, kumbaga kung nagdali-dali ka ba, mas daghan na hinuon og kanang trabahoon, mas daghan na hinuon ka og kanang atimanunon sa mga bisag wala na insakto sa sukod kay nagdali man ka, sige na lang. Pero dili gyud ka mosangpot sa katog yung langit ba tong kahupayan gyud ba, kay dili man sakto nga kuan hulagway nga imong yung gitinguha sa kahupayan sa imong kasing-kasing. So inana ang resulta unya, mas daghan ang tao nga nagkinabuhi pili nining paagiha. So kini pagtulunan nga nagpahiwatid, no, nagpapakita sa atin na sa pamamagitan ni Moses, sinlaysay niya na mas marami ang tao natatahak o yung maraming individual ang tatahak sa ganitong mga kaparaanan o ideya na maging sanhi ng pagkaabala o magiging sanhi ng pagkaabriya ng mga pangarap sa buhay. So, kung ating mapapansin sa verse 13, sabi dito, si Ehepto ang ama ng mga tagalud, Anam, Lihab at Natop, gayon din ang mga taga-Patros, Kaslo at Katur na pinagmula ng mga Pilisteo. So, ang mga ito nagiging literal na lugar sa pagdating ng salaysay sa panahon ni Abraham dahil sa aking analysis na nakita, ang mga ugaling ito ang tinangkilik sa mga taong naroon. At yun ang nagiging identity nila dahil nagiging karakter na nila yon itong mga idea na ito kasi pagka-idea at isinabuhay mo, ginamit mo na pamamaraan, magiging karakter mo ito at magiging identity mo na kalaunan. Di ba po? Tama po ba? Kaya wag malito na mula sa espiritual na ipinaliwanag natin na itong ang mga angka na ito ay hindi literal na tao, ngunit pagdating sa susunod na mga salaysay sa panahon ni na Abraham, nila Jacob, nila ano po, sa 12 tribes, nagiging literal na lugar na, naging literal na angkan. Dahil ang mga pamamaraan na ito o mga ideya na ito ang tinangkilik ng mga tao na nandoon.
at nagiging karakter nila at nagiging identity na nila at nagiging pagkatao na. So, yun po yung nangyari. Amin po ba? Nag-gets niyo po? Amen. Amen. So, itong mga anak ni Ham ay kung ating mapapansin dito sa verse 15, sabi na ang panganay ni Kanaan ay sina Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amorio, Gereseo, Hebeta, Araseo, Sinio, Arbadio, Zamario at Hamatio. So, itong mga pangalang ito, kung ating titingnan sa journey ng Israel, pinapalis po ito. Sa salaysay na o sa paliwanag na ginawa ni Brother Alban, no, kung inyo pong maalala mga kapatid, ang mga ito ay hindi literal na tao na individual, kundi ito po ay mga ugali, attitude na kailangang paglabanan o kailangang i-overcome ng every individual o every Israelites upang hindi ito magiging sanhi ng kanilang pagkalipol. So, may mga specific na meaning po ang mga na-mention dito, itong Jebuseo, Amorio, Gereseo, Heveta, kung saan ipinaliwanag po ito ni Brother Alban. So, kung mga meaning sa pangalang ito, iniano na po ito ni Brother Alban, hindi po ito literal na tao. So, nagpapatunay o nagpapatibay sa ating explanation or sa ating nakitang paliwanag yung realidad din kung saan kahit ang kada isa sa atin naalaman na natin na ang tunay na mga kinamuhian ng Diyos o yung kalaban, ang pinakakalaban natin ay ang pagpipili natin yung sa mga magiging tatangkilikin nating ideya na magiging karakter natin at kalaunan magiging identity natin. Doon po yung labanan, hilahan, doon po yung kailangang marunong tayong pumili kung ano ang magiging gusto nating karakter, ano ang magiging identity natin o magiging pagkatao natin, pangalan natin, kalaunan. Maging pangalan ba natin ang mga angka na ito o maging kabilang ba tayo o doon tayo sa reputasyon na kung saan ang panalangin ni Noah kay Shem na si Japet ay manahan sa tulda ni Shem, kung saan sa previous chapter panalangin o blessing ito ni Noah, kung saan ang kagandahan ay mananahan, yung kagandahan ba sa buhay ay mananahan sa reputasyon ng isang tao na kung saan tumutukoy kay Shem. So, itong mga na-mention ng mga pangalan dito na nagkaroon din ng iba't ibang lupain at nagiging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika, gaya din po ng ating paliwanag sa kay Japet, ganun din po ang nangyari, no? Naglaan na mga tao na mapatuloy nila ba ang ganitong pag-uugali dahil naging kultura na nila, dahil naging identity na nila yung ganitong pamamaraan. So, dahil sa pamamaraan na meron sila, siyempre naka-establish din sila ng kultura. So, kung ano yung kultura na meron sila, yun yung possible na sila ay nag-aalay ng tao, sila ay gumagawa ng mga seremonyas na naaayon sa kanilang karakter o kanilang ideya kung saan
kinamumuhian ng Diyos na nagiging palatandaan ng mga tao na may ugaling rebelyos. So, naglaan din sila na mapatuloy dahil nagiging kultura na nila. Ganun po yung posible. So, dito sa verse 21, si Shem ang nakakatandang kapatid ni Japet. Ang pinagmula naman ng lahi ni Heber. So, pag sinabing Heber, ito po yung sinasabing ama ng mga Hebreo. So, pag sinabing Hebreo, tumatawid. So, pag tumatawid sa ano ba tawag nun? Sa ilog, itong si Abraham, siya daw yung tumatawid. Kaya siya yung Hebreo mula sa Shinar na ito'y hindi ito isang tao na individual o persona, itong Heber o tulad ng ipinaliwanag na nating narinig na mula sa dati nating pananampalataya. Ito ay ugali na nag-manifest sa atin or nakikita natin na kung saan nais nating paglabanan ang hindi natin gusto na ginagawa natin. Kung saan ito yung transition na nangyayari sa isang tao at may mga tao na nagtagumpay doon sa transition at may mga individual na nagtagumpay doon sa transition at yun ang tinatawag na Hebreo, yung tumatawid sa baha, sa flow ng tubig. So, ito yung Hebreo. So, tulad natin, mula dating pamamaraan sa buhay hanggang ngayon, ay nagkaroon ng matinding transition. So, ito po yung Heber at napanatili natin na kung ano yung goal natin kaya pinagsikapan natin sa transition na magiging mapanatili natin yung ating goal na makamit. So, yun po yung Heber. So, pag sinabing Heber, ito po yung strong man. Kung saan naninindigan ba? Why lipod-lipod, why binadlisan kung moatras, atras bagod. Abante yun. So, inani ang mga Hebreo. So, pamatasan nga gidawat. So, ingon dire, ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arpaksad, Lud at Aram. So, ang meaning nito ay puro magaganda na kung saan tumutukoy sa pagpapatibay ng reputasyon ng isang tao na nagkaroon ng pagtatag ng kanyang sariling pangalan o nagtatag ng magandang identity na magiging yung magiging memories bitaw ng mga tao
na kung saan sinabi ni Jesus Christ sa Matthew, run to the mountain. So, itong mountain na sinasabi, yung Mount of Zion, yun po yung memories na mga mabubuting gawa ng mga patriarch o ng kasaysayan ng tao na kung saan nagtagumpay. So, ang mga pangalan na nasa itaas, ito po yung nagpapatibay o nag ano ba, nag-support doon sa reputasyon na naitatag ng isang tao o kaya natatag ng tao ang reputasyon o ng individual na nagtatag tulad ng mga hero o mga kilalang tao. Ganun po yun. So, ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Giter at Mas. Si Arpaksad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. So, dalawa ang anak ni Heber. Ang isa'y tinawag na Pilig sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa digdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. So, itong mga pangalan na Peleg at Joktan na hiwa-hiwalay, tumutukoy po ito sa pagka iba-iba yung pag-build, pagtatag ng reputasyon at kung ating titingnan, yung Peleg, tumutukoy po ito sa pag-build up ng kanyang reputasyon na magiging tanyag. At ito namang Yuktan, pag-build up ng kanyang reputasyon na hindi siya tanyag. Kumbaga, ang ano lang niya is yung simpleng pamumuhay. Bang successful family, happy family, at naging mabuting kapitbahay, mabuting mamamayan. So, ganun po yung nakita ko dito dahil iba-iba po yung reputasyon na itinatag. Kasi yung Yuktan means he is small, pero nasa ano po siya, anak po siya ni Shem, anak po siya ni Heber, kung saan mayroon pong mga individual na simple lang ang buhay, pero masaya. Yun, doon lang po ang kanilang satisfaction. So, maraming mga tao na nakamit na yung mga inaasam na mga bagay pero naiinggit sila sa simpleng pamumuhay na maligaya, na may kagalakan. So ito po yung yuktan na kung saan tumutukoy po ito sa pangarap ng tao na nagtatag ng kanyang sariling reputasyon kung saan hindi na po siya pinangarap pa, hindi na po niya pinangarap pa yung magiging mas high, mas mataas na estado ng pamumuhay, kundi ang sa kanya is masupply lang ang kanyang pagkain, supply lang kanyang pangangailangan, yung basic na pangangailangan, andun na po yung kanyang kaligayahan. At ito po yung Yuktan. So, sabi po dito sa 26, si Yuktan ang ama ni na Almonadab, Shilip, Azarmavet, Zerah, Haduram, Uzal, Delka, Ubal, Abimael, Sheba, Ophir, Havela, at Hubab. So, kung ating titingnan, hindi naman ako against na tayo po ay Ophir or Habila or yung Sheba. Kung sana ang history ng ating mga ninuno, tayo simpleng namumuhay lang at tahimik at mapayapa, nagiging isa sa nagpapatibay sa aking theory
na ito ngayon tumutukoy sa spiritual na nananahan sa mga ninuno natin na pamamaraan kung saan nagiging karakter nila at kalaunan naging identity na nila at nagiging pagkatao. Nagiging yun ang kanilang pagkatao. So, yun po ang ating nakikita at ito po yung simple na ipinaunawa or mensahe ng mga pangalan o sa kasaysayan na isinulat ni Moses. So, kung ating isamari, yung Shem, yun po yung pagtatag ng reputasyon sa iba't ibang larangan ng buhay ng may kaligayahan na pinap ng individual. Kanya pangarap, may kanya-kanyang aspeto. So, at ang Japet naman, kung saan tumugma doon sa panalangin ni Noah na mananahan sa tolda ni Shem, which is yung pagpapaganda dahil yung art, anumang estado sa buhay na nagtatag ng kanyang reputasyon ay mayroon talagang art, mayroon talagang sining, mayroon talagang pagpapaganda. At itong Ham ay ito po yung mga walang walang satisfaction na tao tungkol sa mga bagay na material o literal na mga bagay na gustong makamtan at hindi po sila nabubusog o hindi po sila nagkaroon ng satisfaction. So yan po ang ating pangunawa na nakita dito sa mga anak ni Shem, mga anak ni Japet at mga anak ni Ham na siyang mga anak ni Noah na isinalaysay ni Moses matapos ang baha. Magandang gabi po sa lahat. Ato review ra niya to magsuon para di ta kalimot. Importante na mahinumdum na to ning mga kuan ba. Sagsamari lang. Nindot na bro. Okay. Tayan niya ta, Bro Tam. Bairon yung panagsagid. Bra. Nahulog si ano. Ato yung i-review ang mga na-topic na kay basing matayan niya ta ba no? Tama bro. Kagahom nga mahan, salamat sa higayon din ikaw nagtigom ka na mo ni teknolohiya sa Zoom. Salamat nga padayon nga kami nakapag hisgot kapag pamalandong sa imong mga pulong diin amo nabasa din sa kasulatan isulat sa imong alagad nga si Moses. Amahan nga balaan, salamat sa padayon mo nga paghiya ka namo, pagbadbad nimo sa mga gapos diin kami kaniadto nabilanggo ni ining maong pagsabot mahitungod sa balaan nga kasulatan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan ug ang kalig-on ug kadasig amo ang gipangayo diha kanimo pinagi sa imong balang espiritu nga mo imong bugtong anak kamo manluluwas among hari ug ang Misaya. Amen. 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 Maayong gabi. Shalom sa